Isipin mo ang isang lugar kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Ito ang kanlurang dagat ng Pilipinas. Ang kanyang malinaw at bughaw na tubig ay kumikislap sa ilalim ng mainit na araw. Sa ilalim ng tubig, isang makulay na mundo ang puno ng buhay. Makukulay na coral reefs ang tahanan ng napakaraming isda. Lumulukso at naglalaro ang mga dolphin sa alon. Lumalangoy ang mga pawikan, matanda at matalino. Ito ay isang lugar ng kagandahan, isang lugar ng kamanghaan. Ang kanlurang dagat ng Pilipinas ay may mga kwento ng ating mga ninuno. Sa loob ng maraming siglo, ang mga Pilipino ay naglayag sa mga tubig na ito. Nangingisda sila sa kanyang biyaya, nakikipagkalakalan sa kanilang mga kapitbahay. Nasaksihan ng mga tubig na ito ang pag-unlad ng ating kasaysayan. Nakita nila ang ating mga paghihirap, ang ating mga tagumpay. Ang kanlurang dagat ng Pilipinas ay hindi lamang isang lugar. Ito ay bahagi ng kung sino tayo. Ngayon, ang kanlurang dagat ng Pilipinas ay nananatiling mahalaga sa Pilipinas. Nagbibigay ito ng pagkain para sa milyon-milyon. Hinuhulog ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat, dala ang huli ng araw. Ang dagat ay mayroon ding pangako ng enerhiya. Sa ilalim ng kanyang mga alon ay may mga yaman na maaring magbigay ng lakas sa ating kinabukasan. Dapat nating matutunan na gamitin ang mga yaman na ito ng responsable para sa kapakanan ng lahat. Ang kanlurang dagat ng Pilipinas ay atin upang protektahan, atin upang pahalagahan. Tayo ay maging responsibleng tagapangalaga ng yaman na ito. Dapat nating panatilihing malinis ang kanyang tubig at malusog ang kanyang ecosystem. Hayaang manahin ng mga susunod na henerasyon ang kagandahang tinatamasa natin ngayon. Turuan natin ang ating mga anak na mahalin at igalang ang dagat. Dahil ang kanlurang dagat ng Pilipinas ay hindi lamang isang lugar sa mapa. Ito ay bahagi ng ating pamana, ating kasalukuyan at ating kinabukasan.